Isang mapagpalang hapon ang akin pong bati sa mga magigiting na estudyante ng Ando Theological Seminary. Our subject is all about New Testament survey. Session 11. Tama po? Session 11. Konting bila na lang to Session number 11. Pag-usapan po natin yung apat na aklat. Apat na epistle. Ito po yung Ephesians, Colossians, Philemon, Philippians. At ang tawag po sa aklat na ito, mga aklat na ito, prison epistles. Kaya po tinawag na prison epistles dahil isinulat po ito nung si Pablo po ay kasalukuyang nakakulong. So tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Pastor Nards, open us in prayer. O Dakilang Diyos, mga Panginoon sa lahat ng pangalan ng Diyos. Napagano'n po kami, O Diyos, na kami nagpup pa ng talong ng Diyos, sa aming kaalaman, sa iyong mga salita. At alam namin na kami ay tatahan mo, magpapalaganap ng iyong mga salita ng mag-isasan sa Ebanghelyo. Maraming salamat po Diyos sa relihiyo na patuloy kami malayan, mag-aaral, nangangaral ng iyong salita. Tingin po ang mga classmates na patuloy na nagsusulog ng kilay para kami ay mapakinabangan mo kapag kami nag-ahit sa pagbabalik mo. Salamat sa buhay na aming malamig ng bisya ko, Panginoon, na patuloy kami sinuduruan upang kami ay lalo pang matuto na iyong salita. Purihin ka Diyos, binabalik namin sa iyong kapulan ng kalulatian sa mga Panginoon pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Session 11. The prison epistles. Unahin natin pag-usapan yung Ephesians, no? Book of Ephesians. Pero bago po tayo magbalik-aral nga po tayo. Ano po yung naisulat ni Paul during the time of first missionary journey? Ano 'yon? Book of Galatians. Ano na naisulat ni Paul during second missionary journey? First and second Yun, First Thessalonians and Second Thessalonians. Nung third missionary journey, Second Corinthians and Romans. First Corinthians, Second Corinthians, and Book of Romans. So yun tatlo. At ngayon po, pag-usapan natin itong prison epistles. Meron dito na tawag na pastoral epistles. Ano sa palagay niyo yung mga aklat ng pastoral epistle? Ano yung mga aklat na yon? Pastoral epistles. Yung first second Peter. Any other, Timothy. Okay, First Timothy, Second Timothy, Titus. Yun yung tatlong aklat na yun. Ano po? At pag tinawag na general epistles, ano yun? General epistles. Ano ang inyong pagkakaintindi? Ha? Oh. Yung general epistles, ito po yung mga epistles na hindi si Pablo ang nagsulat. No? Hindi si Paul ang nagsulat. Ano yun? Yun, First Peter, Second Peter, Jude, James, Hebrew, kasama ba? Oh, kasi unknown Unknown yung author ng Hebrew. Hanggang ngayon hindi pa alam. First John, Second John. Yun, Third John. Jude. So yan po ang mga general epistles ang tawag diyan sa mga yan pangkalahat ng Pagkasulat ni Pablo, tawag doon Pauline.
Pauline Epistle. Lahat ng yan, maging yan ay Ephesians, Colossians, Philemon, di ba? 1st and 2nd Thessalonians, Romans, lahat na sulat ni Paul ang tawag doon Pauline. Paulinian epistles. Kaya lang lahat ng sulat ni Paul, hinati-hati nga. Merong sinulat ng first missionary journey, second missionary journey, third missionary journey. Meron tinatawag na prison epistles, itong 4 na pag-uusapan natin ngayong hapon. Umaga, tama, 4 pa lang yan. Okay, para maging familiar, maging familiar na kayo sa New Testament. Okay. Objectives. By the end of this session, the learner should be able, number 1, to state the general background of the prison epistles and give the basic outline of the prison epistles. So, introduction. The 4 prison epistles, ano uli ito? Ephesians, Colossians, Philemon, and Philippians were written around 60 hanggang 62 AD. Yan po ang approximately. At ang mga reference of Paul's imprisonment were mentioned in these letters. Basa po, Ephesians 3:1. Aklat na Efeso, Kapitulo 3, talatang 1. Dahil dito akong si Pablo, na bilanggo ni Kristo Jesus, dahil sa inyong mga hintil. Okay, so kita nyo, no? Tapos sinundan pa uli ng chapter 4 verse 1. Therefore I, the prisoner of the Lord, implore you to walk in a manner worthy of the calling with which you have been called. Amen? So, yan po yung mga talata. Meron pa nga chapter 6 verse 20. So, patunay na ito po ay sinulat ni Pablo nung siya po ay nakakulong. Sabi nga uli ng verse 1 ng 3, chapter 3. For this reason I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you Gentiles. Another one. How about yung sumunod na aklat, Colossians chapter 1 verse 24. Basa po. Colossians 1:24. Ngayon, nakakalat ko sa aking mga hirap dahil sa inyo at aking sinusungan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking naman dahil sa kanyang katawan na siyang Iglesia. Okay, about 4:3, chapter 4 verse 3. Natuloy, dalangin din ninyo kami sa buksan sa amin ng Diyos ang pinto sa salita upang aming salatain ang buwagan ni Kristo na dahil dito may mga tanikala ako. Di ba? So merong hindi siya na natinag kahit na merong nakaambang tanikala o pagkakulong, di ba? Tumatayo sa pananampalataya. So yun po yung ito yung mga aklat na ito. Kaya nga, naging batayan po ng mga theologian na included ang aklat na ito sa prison epistles dahil nga may mga pagbanggit siya ng tinatawag na tanikala. No? How about sa Philippians? Philemon muna, chapter 1, verse 1. Philemon. Paul, si Pablo, ng bilanggo ni Kristo at si Timoteo na aking kapatid kay Philemon na aming minamahal at kamag-asawa. Okay. Verse 9. Philemon pa rin. Ngayon may alang-alang sa pag-ibig ay bagpos akong pamit kung sa bagay akong si Pablo ay matanda at ngayon may bilanggo ni Kristo Jesus. Kita nyo, no?
aklat ng Pilipos, isa pang aklat na tinaguri ang prison epistles. Ito po yung supporting document, chapter 1, verse 7 ng aklat ng Pilipos. Gaya ng matuwid na aking isipin ngayon tungkol sa inyong lahat, sapagkat kayo'y nasa aking puso, palibasay sa aking mga kalikala at pagkakanggalang at sa pagpapatunay naman sa Ebanghelyo, kayong lahat na kasama ko ay may bahagi sa biyaya. Amen. So, for it is only right for me to feel this way about you all, because I have you in my heart, since both in my imprisonment and in the defense and confirmation of the gospel, you all are partakers of grace with me. Amen. So, about verse 13, sabi ng verse 13, so that my imprisonment in the cause of Christ has become well known throughout the whole Praetorian Guard and to everyone else. Verse 14, and that most of the brethren, trusting in the Lord because of my imprisonment, have far more courage to speak the word of God without fear. Amen. So, even though, yun nga, nakaranas ng hirap, parusa, ito si Pablo, dahil sa kanyang pagtayo sa pananampalataya, nakita natin na yung karanasan niya sa imprisonment, naging cause naman ito para mabuksan ang Ebanghelyo. Maraming sumampalataya sa Panginoon. So, ayan po yung mga katotohanan. Bakit nakita natin dito sa Philippians aside from imprisonment, meron siya tayong mababasa na yung rejoice in the Lord always. Diba? And again, I say rejoice. Meron siyang encouragement, Kung atin titignan, si Pablo ang nakakulong. Diba? Si Pablo yung, ibig sabihin, naghihimas ng malamig na bakal. And anytime, po pwedeng patayin, pwedeng pugutan ng ulo, matatapang ang mga Roman soldier. So, pero sa kabila po ng ganun ang kanyang kalalagayan, siya yung nag-i-encourage doon sa mga Kristiyano sa labas. Diba? Sabi, mga gala kayo, lagi inuulit ko, magala kayo. Ano sikreto ni Paul? Bakit kayang-kaya niyang Prayerful. Prayerful. Ano yung pinaka ang tawag dito, yung pinaka verse niya? Kasi tayo may mga verse kayong di ba? Yung key verse ninyo o yung talata na inyong pinangahawakan sa buhay ninyo nung kayo maging mananampalataya. Ako kasi dalawa yung talata na 1 Corinthians 15:58 at saka Romans 8:28. So, kaya yun ay naging talata na sa akin. Ito yung nag-i-encourage sa akin, pagdating sa ministry, pagdating sa gawain ng Panginoon. 1 Corinthians 15:58 ako. Diba? Finally, brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor in the Lord is not in vain. Hindi ka manghihinawa magtrabaho para kay Lord. Kasi alam mo, ang mga trabaho mo, ang ginagawa mo para kay Lord, walang sayang. Amen. Pagdating na sa mga pagsubok, Romans 8:28, all things work together for good. It is all for good. Yun ang ganun, Kasi nga, kumbaga sa kinikinang tayo ng Panginoon sa mga pagsubok na yan. Kaya kahit pangit na mga karanasan, ang purpose niyaan to become an image of our Lord Jesus Christ. Romans 8:29 yun, di ba? So, ayan po yung Yan pala sikreto ni Paul. Ano yung talata niya, si Paul? Ano yung key verse ng Philippians, book of Philippians?
121. 121. Ano sabi sa 121? For me to Jesus Christ. Christ gain. Christ gain. Yun, di ba? For me, to live is for Christ and to die is gain. Madalas nilalagay sa lapida yun eh. Kahit sa mga bishop, sa mga burulan, meron. No, di ba? Pag kayo Kristiyano namatay, nakalagay lapid sa lapida. No? Philippians 1:21. Sama pa lang yun. No. Yun na, ano, yun ang pinauukit. Nakaukit talaga yun. Jesus in the side of the Lord. Kasi mahaba yung ano eh, yung isa pang talata ni Paul eh, yung Galatians 2:20. Sino nakakaalala noon? Anong yung talata, yung Galatians chapter 2 verse 20. I am crucified with Christ. Ha? I am crucified with Christ. Oh, yung ano sabi doon? Ako yung napako na kasama. Yun, oo. Hindi na ang buhay. Hindi na ako ang nabubuhay sa akin, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay sa mundo na ito, ako'y nabubuhay sa pananampalataya sa anak ng Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Haba nga lang, ano, pero yun ang ano eh, yun ang content, ano. Galatians chapter 2 verse 20. Pang magkahawi kasi yun ng ano eh, 121 ng ano, ng Pilipos. No? Parang pinaigli lang yun eh, parang buod ng Galatians 2:20. Okay. So, kung mag-e-exam kayo, kaya nyo sagutin yan. Di ba? Sana na. Ano yung mga aklat na tinatawag na pastoral epistles. So, be familiar with that. Di ba? Ano ang unang aklat na sinulat ni Paul? Book of Galatians. Ba? Kailan niya sinulat yan? During the first missionary journey. Ano ang aklat na sinulat ni Paul during the second missionary journey? Unang Thessalonica at saka ikalawang Thessalonica. Anong aklat ang isinulat ni Paul noong ikatatlong third missionary journey? Oh, diba? Kabisado niya na? Oh, ano yun? First Corinthians, Second Corinthians, Book of Romans. Oh. Meron pa nga tinatawag na epistle to the Jews. Included yung ang aklat na yon ay yung Hebrew at saka James. Epistle for the Jews, mga Jew. Opo. Balik tayo sa ating ano. The traditional view was that these were written in Rome rather than in Caesarea. For there are allusions to Caesar's household in Philippians chapter 4 verse 22. Basa nga po 4:22 ng Philippians. Philippians ba 'yan o Philemon? Philippians 'yan. Iba kasi Philemon eh, no? Pinabati ko kayo sa lahat ng mga banal, lalo-lalo na ng mga kasambahay ni Caesar. Okay. Tingnan natin sa English version. Chapter 4, verse 22 ng Philippians. Ito po yung atin pong nababasa. All the saints greet you, especially those of Caesar's household. The grace of the Lord Jesus Christ be with you, with your spirit. So, meron binabanggit, ano? Ano to? Caesar's household. What happened do kay sa sambahayan ni Caesar? Na-convert sila? Converted ba itong sambahayan ni Caesar? Chapter 4 verse 22 ng Philippians. Basa nga po ulit sa Tagalog. Pinabati ko kayo ng lahat ng mga banal. Banal. Lalo na Ng mga kasambahay ni Caesar. Oo, kasambahay ni Caesar no? Sambahayan ni Caesar.
O, edi malaking ano yan, malaking convert yan, ano? Halimbawa, si... Pero ito ba yung ano kaya? Ha? Kung di siya magkasambahay, hindi makatulong ito. Parang Ay, family yan. eh. Household eh. Sa English, household eh. Kung sambahayan siguro. Sambahayan. Sambahayan, yun yung pamilya. Ito Kasambahayan kasi, parang ano to eh. Nasa dalawang meaning ito eh. So, implikasyon, yung household ni Caesar, converted. Household lang. Oo. Yung mga ano. How about Caesar? Di pa kaya converted? Pero dito, klaro, no? Kasama sa bumabati, no? Binabati kayo lahat ng mga banal. Sabi ko, lalong-lalo na. Di ba? Yung sambahayan ni Caesar. Ano? Malaking factory yan. So, ayan po. And to the Praetorian Guard in Philippus chapter 1 verse 13. This would be better apply to Rome. And Paul seemed to be in a center of trouble, where his friends came and went with ease. So, kaya nga ito po, parang implikasyon, ano? Parang nasa syudad siya, ibig sabihin noon. Kasi madali po makarating o makadalaw yung kanyang mga kaibigan. No? So, which would be much more characteristic of Rome than of Caesarea. The prison epistles as a group deals more with general teaching and less with individual questions than do the earlier missionary journey epistles. So, yan daw po, no? So, Ephesians was written after many churches had been founded. Kasi, ibig sabihin, ano to, nasa huling yugto na siya ng buhay niya. Marami ng church ang nai-plant, di ba? Yan sabi, no? So, and after Paul had opportunity to contemplate the meaning of the new organism that had come into being, this is the one writing in the New Testament in which the word church, di ba sa pag-aaral natin sa the local church, dito po sa aklat po ng Ephesians, ang dami po mga paghahalin tulad, no, sa church. Ano nga ang church uli? Church is a group of people. Called out. Ecclesia. The Assembly of God. Oo. Assembly ng Diyos. So, ito, sa Book of Ephesians, marami po yan. Merong mababasa natin. Inilarawan sa Book of Ephesians, ang church, body of Christ. Diba? Ano pa? Body, no? Ano pa? Yung paglalarawan sa church. Any other, no? Family of God. Family. Ano pa? Everybody. Kasi, di ba, more on, yung pinag-usapan nga natin eh. Corinthians 1:2. And to the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Called to be saints. Tinawag ng mga saints. So, tinawag din temple, Diba? Ang church, Temple. Tapos bawat bahagi o bawat miyembro merong roon, isang bato. Okay. This is the one writing in the New Testament in which the word church means the church universal rather than the local assembly. This letter was not directed to novices in the Christian faith, but those who have achieved some measure of maturity in spiritual life and who desire to grow more in their faith. So, naalala ko lang yung Acts chapter 20, verse 28. Actually, from verse 15 hanggang sumunod na mga talata yun. Basta nga po Acts 20, verse 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan.
Nasa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakainin ninyo ang Iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Okay. Sino kausap niya? Sino kausap ni Paul? The elders of the church from Melito. Elder of the church ng alin? Ng Melito. Sa verse 17, okay, Miletus ano? Hindi, sabi na, ito verse 17, tingnan nyo. Petrus, Santo Petrus, and all the elders of the church. Mula sa Melito. So, from Miletus, galing siya ng Miletus, he sent to Ephesus Tama. and called to him the elders of the church. Of the Petrus. Oo, elder of the church ng Ephesus. Tama. Yan ang kanyang journey. So, so yun po yung ating pong mababasa dito na ano yung payo? Verse 28, be on guard. Sabi na, no? Ano ba bantayan? Bantayan mo yung sarili nyo. Oh, be on guard for yourselves and for all the flock. Diba? Dalawa yung babantayan, ano? Yung sarili nila at saka yung lahat ng mga tupa ng Panginoon. Na kung saan sabi roon, among which the Holy Spirit has made you overseers. Amen? So, sino raw yung nagtalaga sa kanila? Si Holy Spirit. Diba? Amen. The Holy Spirit made them to become an overseer. Ano po? Ano trabaho ng overseer? To shepherd the church of God. Amen? Shepherding the church of God. Amen. Ano po ang kalalagayan ng church of God? Ang church of God, sabi rito, He purchased, no? Christ purchased ng alin? Ng ginto. Binili niya ba ng ginto? Ang ipinambayad niya, sarili niyang dugo. Amen. Dugo ng ating Panginoon Kristo. Hindi po ba kasama sa binili ng dugo ni Kristo ang hindi mananampalataya? Kasama ba sa binili ng dugo ni Kristo? Sino ang binili ng dugo ni Kristo? Yung church. Tama ba? Amen. Amen. Oh. Oh. In particular, sino? Church ng Ephesus. Eh, tanong ko, how about yung wala sa church? Hindi kasama sa binili. Lahat ba ng tao binili ng dugo ni Kristo? Para yung tanong si Kristo ba namatay para sa lahat ng tao? Amen. Mas magandang tanong yan, ano? Madaling sagutin. Madali sagutin. Pero yung tanong na, lahat ba ng tao binili ng dugo ni Kristo? Hindi. Hindi. Pero namatay siya para sa lahat ng tao. Sa lahat. Ano implikasyon? Ibili lang may bili na. Pasok na naman tayo sa Pasok na naman tayo sa sa soteriology. No? O yung interpretation ng pipili ko lang pipili. Oo, di ba? Ibig sabihin dito pa dito kasi ang subject church Church of God Church of Christ Ibig sabihin din, Yung Church of Christ. Ibig lang nun is na kapag nandun ka na sa church,
You're bilong ka na. Bilong ka na. Oo. Pero pag wala ka pa sa church, wala ka pa sa ano, hindi ka kasama. Yun kasama. Kasi ano lang tayo sa ano, mga mananampalataya lang ito eh. Yun yung mga nandoon na eh. So ano yung senaryo ng pagbili? Yung ano. Katulad ng asawa ni Hosea. Di ba yung asawa ni Hosea patutot yan patutot. Tapos una nga sabi ni Lord sa kanya, yan ang piliin mo pangasawa mo. Ganun no? Tapos yun nga, naging asawa niya. Kaya lang, sa kabila ng lahat ng pagmamahal, pinaramdam niya na, ginawa niya na, sumama na naman sa ibang lalaki. Di ba? So, to the point na nagkawindang-windang ang buhay. Si Gomer, di ba? Gomer ang asawa ni... Tama ba? Si Gomer, ang asawa ni Hosea. Tama ba? So, tapos sabi, ibig sabihin na-bankrupt, nasira ang buhay. Ngayon naging alipin. Naging alipin. Tapos sabi ni Lord sa kanya, puntahan mo, tubusin mo. Bilhin mo. Di ba? Ganun no? So, yun ang parang meron kasing analogy in the life of Hosea at saka ng asawa niya at saka ng Diyos at ng mga Israelita. May analogy yun Ganito kayo mga Israelita. Lahat, pinaramdam na ng Panginoon ang kanyang pagmamahal. Di ba? Talagang tinubos na nga ng ating Panginoon. Pero nakakalungkot, itong mga Israelita na talagang ginawa na ng lahat ng kabutihan ng Diyos, panay ang humaling o pagkahumaling sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Di ba? Kaya, ganun yung naging kalalagayan. Kaya dito nga, church, tayo sa church. Balikan ko lang yung tanong, sino ba yung binili ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo? Sino? Lahat ba ng tao binili? Lahat ng sumampalataya. Oo. Kasi dito, ang malinaw, kung Acts 20:28 ang pinag-uusapan, church lang. Diba? Yung mga tinawag lang, yung mga called out. Ecclesia, yun po. Tama ba? Amen. Yun particular doon. Kaya may aral ang iglesia na pag hindi ka umahalin sa kanila, hindi ka ligtas. Yun ang inang nila, oo. Dahil nasa church ang kaligtasan sa kanila. Ginamit lang ginamit nila yung pangalan ng church Binabalik Church of yung Christ. katuhanan para lang sa kanilang sarili. Oo. Kapakanan. Pero sa totoo lang, bakit? Katulad na pinag-usapan natin, every Monday, di ba, yung Monday, the local church. Meron ka bang deklarasyon ng iyong pananampalataya, katulad ng deklarasyon ni Peter? Tinatanong niya, ano sabi ng mga tao, sino ako? Sabi, sumagot yung mga disciples, sabi nila si Jeremiah, John the Baptist, o yung propeta sa Lumang Tipan. Kayo naman, sino ako? O, di ba? Siguro, si Peter lang naglakas ng loob. Ano sabi ni Peter? Ikaw ang Kristo. You are the Christ, the Messiah, the Son of the living God. And because of that declaration, lumabas ang verse 19. Ano sabi ng verse 19? You are Peter. Upon this rock, I will build my church. And the gates of Hades shall not prevail against it. Amen. So, hindi ka po pwede maging bilong sa Church of Christ kung ang deklarasyon mo kay Jesus Christ, tao, Son of Man. Kailangan ang declaration mo kay Christ, Son of God. Malalim din. Di ba? Oo, yan maganda, may context no? Hindi, kaya lang, naging palamuti lang nila, Church of Christ, Iglesia ni Kristo. Yun ang kanilang panghatak. Nasa Bible kami. Ang malungkot,
Hindi nila kilala kung anong... Yun. Pero yung faith nila, lihis sa katotohanan ng deklarasyon ni Peter. Sa pangalan nila. Oo. Ginamit ang pangalan ni Kristo. Di ba? Kita niyo sa logo nila, may Bible ba? May Bible? Meron. May Bible, nakasara. Sarap ba yun? Check niyo yung logo. Tapos, Hindi bukas ang Biblia para sa kanila. Ipinagbabawal nila yon. Mga ministro lang po ang pwede magbukas, magbasa. Exclusive yan. Magpasa ka lang, hindi ako maintindihan. Kaya, di ba? Ang sinasabi kasi nila, hindi kami pwedeng magbasa. Gawa ng, hindi naman kami nag-aaral dyan. Ang ministro lamang dahil baka mamali yung aming pananaw. Kaya, Kung bakit kami... kaya kung ano ang tinuturo ng ministro, yun na lang. Kain na lang ng kain. Kaya pagdating sa mga debate, medyo natatalo sila kasi ang Bible is references na sa kanila. Oo. One of the reference, no? Hindi May talaga saligan ng pananampalataya. Okay. Tuloy natin. General background. Para matapos natin itong apat na to. Authorship and date. Efesos ang pinag-usapan natin. AD 60. Si Pablo ang author. Kailan sinulat? AD 60. Purpose. To encourage the Ephesian believers to walk worthy of their calling. Ulitin ko. To encourage the Ephesian believers to walk worthy of their calling. To walk worthy of their calling or position in Christ or position in Christ. So, parang ano yan, to walk worthy of their position in Christ. Yung status nila, yung kalalagayan nila kay Kristo. Ayan ang mga talata, 4:1 ng Ephesians, chapter 5, verse 2, verse 8, verse 15. Kasunod ng purpose, by instructing them. Karugtong pa yun, Bas? Opo. Sa team po ba yun? Karugtong. Karugtong. By instructing them concerning their heavenly position and by exhorting them how they should walk. How they should walk. Yung huli. Heavenly position and by exhorting them how they should walk. Yun. How they should walk. Exhorting them how they should walk. Sa Tagalog, para ma-encourage daw yung po mga Kristiyano sa Ephesus for what? Lumakad. No? Lumakad ng may kaayusan. Walking worthy. Ayon sa kanilang panawagan. Or ayon sa kanilang kalalagayan kay Kristo. Kasi merong mga Kristiyano pasaway no? Parang hindi nila pinahahalagahan yung pagiging Kristiyano. Kristiyano ka, ang lakad mo, gegewang-gewang. Di ba? Ito, ina-encourage niya no? Umayos kayo ng lakad ninyo. Di ba? Tayuan ninyo pananampalataya ninyo. Ganun ang kanyang, sa mga taga-Ephesus. At, bukod doon, sabi nga, by instructing them, bigyan ng, Tagalog, instruction. Turuan. Di ba?
turuan sila ng alin? Na, tungkol sa kanilang makalangit makalangit na na kalagayan. kalalagayan. Maganda yun, ano? At ano pa? To exhorting them. Exhorting them, ano? Kung paano sila lumakad. How they No. should walk. Yun, And by exhorting them how they should walk. Yun ang payo ni Paul sa kanila. Diba? Tema. The church word and walk in Christ. The church word, W-O-R-T-H. Kahalagahan ng iglesia. Diba? Church word. Word and walk. No? Minsan kasi hindi mo pinapahalagahan eh, no? Ang nagpapahalaga sa iglesia o nagpapahalaga bilang Kristiyano, lumalakad kasama si Kristo. Amen. Amen. Ano minsan, the church work and walk. Word and walk Oo. The church word and walk in Christ. Oh. Word and walk in Christ. Amen. So, overview ng Ephesians. Introduction, chapter 1, verse 1 hanggang 2. Roman number 2, the calling of the church. Ito, yung calling. Chapter 1, verse 3 hanggang chapter 3, verse 21. Sabi nga, God is praised for His spiritual blessings. Calling, panawagan. As Paul prayed for the believers' spiritual perception, both personal and corporate. Relationship with God was discussed even as the apostle tell his administration of this ministry and prayed for their spiritual power. So ito na po yung balangkas no? Sa calling from chapter 3 of chapter 1 verse 3 hanggang chapter 3 verse 21. Nahahati po siya. Yung una po, yung tinatawag na spiritual blessings. Nasaan yon? Chapter 1 verse 3 hanggang 14. No? Tapos ano pa? Yung sumunod na pinag-usapan, chapter 1, verse 15, parang context, mga context na to. Ano yun? Yung spiritual perception ng mga believer. Di ba? At ito naman, in connection to perception, sabi nga, both personal, chapter 2, verse 1 hanggang 10, at saka yung corporate. Parang individual and then corporate. So, meron mahalaga po yun, tinatawag na spiritual perception ng mga mananampalataya. Amen? So, tapos aside from that, yung relationship nila sa Diyos, ito po ay tinalakay. Di ba? At ang apostol, sila po ay nagsasabi o nagtuturo in connection doon sa pamamahala, administration of this mystery. Amen? So, yung mystery kasi, inilahad sa church. Diba? Pinag-aaralan natin yung the local church, yung church. The mystery revealed to the church. Amen? So, dito po nakalagay yun sa And Roman number 3, the conduct of the church. Pag-uugali, kaya nga, word and walk. No? Chapter 4, verse 1 hanggang chapter 6, verse 20. Sabi nga, the general command and the controlling purpose of this epistle is stated in chapter 4, verse 1. Basa nga uli, 4:1. Chapter 4, verse 1 ng Ephesians.
I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of calling to which you have been called. Oh, di ba? Yan yung kanyang himok, ano? Ako, sabi ni Pablo, no? Therefore, ako. Bilanggo, sabi no, the prisoner of the Lord. Implore you. Di ba? Nakikiusap ako sa inyo. Parang ano nyo, no? I implore you, for what? To walk in a manner worthy of the calling with which you have been called. Amen? Di ba? Kasi ang mga pastor, like Paul, ano? Siya yung nagtatag ng simbahan. Masaya siya kapag nakikita niya yung kanyang tinuturuan lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Di ba? Bilang pastor. Kahit tayo, kapag nakita natin yung mga miyembro natin lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Ikaw, tatay, nanay, magulang. Pag nakikita mo, ang mga anak mo ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon, wow! Masayang-masaya ka na, di ba? Kaya ito yung kanyang para sinabi, I implore you. Sa Tagalog nun, namamanhik, nakikiusap. Lumakad kayo. Para, nakikiusap ako sa inyo, umayos kayo. Parang gano'n, eh. Tama ba? So, yun na, yung, ibig sabihin anong implikasyon ng mga talata, chapter 4, verse 1? May mga Kristiyano sa Ephesus na hindi ayos ang buhay. Meron siya nakikita sa loob ng simbahan, hindi lumalakad ng karapat-dapat? Possible? Bakit niya sasabihin yun? Bakit niya iniuutos yun? Bakit nakikiusap siya? Nakikiusap na talaga eh. I implore you. May mga pasaway? May mga pasaway po. Maraming pasaway? Hindi naririnig siya. Tigas ang ulo. Di ba? Yun ang implikasyon ng mga talata eh. Sana sinabi ni Paul, nagpapasalamat ako sa inyo, mga Kristiyano sa Ephesus, dahil sa inyong paglakad, no? Nang karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Hindi ganun eh. Pakiusap. Lumakad kayo. Nang nararapat sa harapan ng Panginoon. Ano siya? Galit pa siya dito? Galit o ano? May bagbag ang puso. Ibig sabihin din siya, sa mga sulat ni Pablo, even church yung kanya sinusulatan, sa church nyo, pero pa rin mga tao na kumagsano. Pero kasi nalalaman mga tao na parang hindi malakad. Oo. Kaya pinamamalit siya doon sa kanila. Kaya namamanig. Yun ang implikasyon ng talata eh. Di ba? Oo. Pero pag mabuti naman kasi, Bishop, nagsasabi siya, salamat sa kapatid Yeah. na ganito. Oo, meron naman siya yung ginagawa niya. Yes, So, di ba? Sigurado yan Kasi Bishop, yung kanya kasi mga sinasabi, yung sulat, yung kasi nakakarating sa kanya. Oo. Yung mga bumibisita sa kanya, Oo. kasi kamusta na ba niya sa inyo? Kumusta na yung church na Efeso? Oh, yan, ganyan po Oo, yan. ito si ganito. Si ganito. Nag-away. Marang At sabihin na Sige. natin na 30% Di ba? yung 30% yung mga hindi sumusunod o mga pangyayari. Oo. Nakakarating din sa kanya yung mga kaganapan sa loob ng iglesia. May mga may mga marites. Oo. may mga balita, 'di ba? May mga balita eh. Kasi Possible balik eh. bilang isang head kasi, no, o pagpalagay natin pinaka-B siya. Concern pa rin yung mga, kumusta na ba yun? At saka doon mo mababasa sa Ephesians chapter sa 5:1 yan, yung mababasa na yung lumakad kayo ng na iwasan yung ganito, mga parang walang kapuluhan. Maybe siguro doon sa kanila, baka masyado sila Oh. Like for example, lagay mo naman halimbawa sa 1 Timothy chapter 4 verse 12. Ano sabi? Kabisado rin yun, mga kabataan yun. Pangkabataan. Oh, ano sabi ro? Pakibasa nga po, 4:12. Ang akin, ang
iyong kabataan. Kundi ikaw ay maging uliran ng mga sampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Oh, pastoral epistle yan. Diba? Sino kausap? Timothy. Si Timothy. Sino nagsasalita? Paul. Yung mentor. Diba? Si Timothy, mentee. Ano sabi ni Paul kay Timothy? Timothy, anak ko, huwag mong hayaang hamakin ka ng iba o ng ilan. No? Dahil sa iyong Kabataan. pagiging kabataan. So, merong no? Pero minsan ang tawag din sa letter na yan, di ba may tawag din na personal letter? Yes, Yan, yung personal letter Oo, na tawag yan eh. pastoral letter, personal Personal letter. Oo, kasi yan, individual, tao sa tao yan eh. Parang tawag yan, pastoral personal letter lang. Oo. To Timothy. Oo, di ba? Hindi pastoral letter to the church. Ano yung implikasyon? Bakit sinabi ni Paul sa kanya yan? Timothy, di ba? Huwag mong hayaang hamakin ka, no? Ng ilan. Dahil sa iyong pagiging kabataan. Hindi kayo nanghihina din. Oo, di ba? Parang meron. No. Anong implikasyon? Baka meron mga sablay din si Timothy. Totoo ba, Bishop, na si Hindi po Timothy? bishop kasi alam mo naman sa panahon kasi nila, yung kang seniority. Ito Oh. mas bata ka, parang Oo. makinis yun. Ano kaya? Parang pag ito bishop, oy, papunta ka pa lang ha, pauwi ka. Ayun, parang minamaliit. At saka Bishop, Parang, yung ano? time bang yan, di ba si Timothy may hawak na church talagang maganda din yan? Oo. Eh, meron din si Yan ang mga history, assign yan eh. history background niya. Kaya sinusuportan siya ni... Kaya merong maganda iba yung may mentor eh. May mentor na nagdi-direct sa iyo. Siya yung nakakakita eh. Actually may nakikita talaga si Paul. Maganda talaga may mentor, Bishop. Oo. Hindi tayo pwede magsabi na... Kumbaga sa parang ba nagsasalita si Timothy, parang ayaw siya pakinggan. Maaari. O, Kasi di ba? bata ka pa eh, parang gano'n, wala ka pa karanasan. Oo. Boy, Kasi- nakikita niya kanyang sulat. Lalo ka, mga miyembro mo, mga senior citizen. Pastor, baka papalaga siguro Tapos, si Timothy, 5 years pa lang nagpapasok. Ito mga kausap, boy, 25 Oo. na kami rito. Kaya nga, may tahid na kami rito, di ba? Ano Oo. sinasabi niya, siguro pananlulungo ni Timothy yung ganun. Pero ito, Sinisino ka ng mga matatanda. Pwede po. Kaya hindi sa akin siya ni Paul. Wag mo Kaya yun ang payo niya. Sa panahon kasi ito, marami na rin church eh. Opo. Marami nang miyembro ang simbahan eh. Oo. So, ibig sabihin, may mga nauna pa sa kanya. So, ibig sabihin, mas yung karapatan siguro, hindi kasama niya itong mga to. Ngayon, nung sunod sa salitang tuturo na siya, medyo, Timothy, ano ka pa, bata ka pa. Ang ginagawa ni Pablo, nung malaman nito siguro, nung nasa, sinulatan niya in church, ni Timothy. Personal yan, ano? Personal letter. Personal letter yan. Huwag mo sayangin yung pagpapatong. Siguro pag bumibisita rin doon si Timothy, no? Huwag mo hamakin yung sarili, ipakita mo. Oo. Yung karapatan mo. Siguro, pinatungan ako ng mga kaya may karapatan ako. Oo. Sige, basahin ko nasa 1 Timothy 4:12. Ito yan sabi let no one look down on your youthfulness. Let no one look down on your youthfulness, but rather, sabi in speech, in conduct, in love, in faith, and purity, show yourself an example of those who believe. Di ba? So, binanggit na yung huwag mo hayaang hamakin ka dahil sa iyong pagiging kabataan. Parang gano'n, no? Bagkus, ito magpakita ka ng halimbawa sa salita. Di ba? Ano pa? Sa pamumuhay. Sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Di ba? Malakas siya ni Pablo rito. Saka at that time niyan, Bishop, sabi nga nila, maraming spekulasyon na si Timothy
Bata pa. He was 35 years old at that time. Oh, Bata pa So, Alam mo, not dati- necessarily yung youthness niya, Oo. kundi yung pagiging ano sa Maturity. faith. Maturity. Ay bata pa nga sa ano. So, kasi dalawa ang implikasyon, ano? Mm. Bata sa pananampalataya, bata sa edad. Yan, yun lang po. Ano yun? Kaya, Okay. Conclusion niyan, chapter 6, verse 21 hanggang 24. Para matapos natin yung apat, isang ko, ano? sige po. Colossians. Book of Colossians na tayo. Ang pinag-usapan po natin, apat na prison epistles. Una, ano yung unang aklat? Ephesus. Pangalawa, Colossians. Introduction. The person and work of Christ is expounded in this short epistle. Modern Christology owes much to this epistle of Paul that could be ranked next to Hebrews in presenting the supremacy of Christ over all. Ephesians and Colossians were called cousin letters. Cousin. No. Bakit? Because 78 of the 155 verses of Ephesians are found in this epistle. 78 daw ang ano na Nabanggit. Ano? Yung cousin. Oo, kaya nga cousin letters ano. Sa loob ng 155 155 kay Ephesians ano. Mm. Pero yung 78 kinote niya. Mm. Kaya cousin letters. Magkahawig na magkahawig, kumbaga. Mag-anak. Mhm. So, general background, authorship and date. Si Paul pa rin, siyempre. AD 61. Purpose. Magkakasunod lang pala. Oo. To encourage the Colossian believers to walk in Christ by, number 1, by teaching the preeminence of Christ and their inheritance with Him. Ano sa Tagalog ng preeminence of Christ? Preeminence. In Tagalog. Ayan, Bishop, ay. Pre. P-R-E Opo. and then das, tapos eminence of Christ. Eminence. E-M-I-N-E-N-C-E. Oo, eminence of Christ. Ano yung ibig sabihin ng preeminence? Ano yung Sam? Meron? Namumukod tangi, Preeminence. namumukod kataas-taasan, kadakilaan, Oo. pagiging sa lahat. Yun, Parang namumukod isa tangi. parang, kung sabi ko di eminence, parang pinapangunahan niya na o tinutukan na kung kalagay ni Kristo. Oo. Preeminence sa Tagalog translate to kahigitan, pagiging nakakahigit or Supreme, parang gano'n, no? Preeminence, parang supreme. Supremacy. Jesus Christ na, Oo. kung sino ba talaga siya? Walang Yes. Parang di siya para supremacy. state of being At tuturo niya yung supremacy ni Jesus Christ. Oo. Walang kapantay. Kasi dito mababasa natin sa Book of Colossians, lalo na sa 1:18, ano? Yung firstborn, di ba? Oo. Parang Ano? sinasabi, si Kristo talaga mas Oo, mataas. una sa lahat, yun, parang Ay, gano'n. Siyempre, Una sa lahat, higit sa lahat. pag sinabi siyempre, bago. Mm. Yung eminence nito, high rank o distinction. Oo. Siguro bagong mapahayag kung bagong makilala pa. Oo. Mga kapahayagan, ano? Opo. Ano ba? Number 2, by warning against false teachers who would lead them away from Christ. Isa pa yan sa subject. Kaya during that time, marami na rin false teacher. Ang purpose ng mga false teacher, iligaw yung mga nasa tamang daan, yayain sa dating daan. So, mga false teacher, ano? Blanco po, false teachers. Nakuha niya na.
Opo. Pangatlo, exhorting them in practical ways. How to live, focusing their eyes on Christ. Practical ways. Mga practical na pamamaraan, no? Kung paano mabuhay o mamuhay na nakatuon ang mga mata kay Kristo. Amen. Amen? Team ng Colossians, preeminence and sufficiency of Christ. Meron kayo? Sulat nyo, preeminence and sufficiency of Christ. Si Kristo yung kasapatan. In Christ. And sufficiency of Christ. Siya ay tapat at sapat sa lahat ng bagay. Overview ng Colossians. Introduction, chapter 1, verse 1 hanggang 12. So, kung hahati-hatiin niyaan, ang una, chapter 1, verse 1 hanggang 2, salutation. Good evening. And then, chapter 1, verse 3 hanggang 14, thanksgiving and prayer. Yun po yung nahahati. Roman number 2, the preeminence of Christ in doctrine. The preeminence of Christ in doctrine. Chapter 1, verse 15 hanggang chapter 2, verse 23. Sufficient. Tapos sufficiency. Pastor, Enrique, yung manual mo pang Monday, wala ka, di ba? Wala ka ba? Wala pa po. Wala ka, okay. Gusto ko lang makapal. Sa akin ng piso. Magkano din ang grades dito? 250 po. Yung Monday yan, pang Monday. Paano kalahati na niya? Paano mo ba? Manipis yata, 200 na siningil ko sa iyo. Kasi parang hanggang lesson 24 yata yan. Yung sa kanila, lesson 12 lang yata yun natin. Kalahati na Kaya ano. Lugi ako, lugi. Hindi kompleto. Lahati lang grades. Kalahati rin ang bayan. Okay, dali na. Ito pala, no? Kaya, kita niyo yung mga, pati mga statement of faith natin, more on, galing sa mga epistles. Doctrine kasi yan eh. Amen. Doctrine. Kaya, the preeminence of Christ in doctrine. Christ is the Creator and Redeemer. Chapter 1, verse 15 hanggang 23. The treasure of wisdom and knowledge. 124 hanggang chapter 2, verse 7. And He is the head of all. Diba? Chapter 2, verse 8 hanggang 23. So, Roman number 3, the preeminence of Christ in deeds. Kanina, doctrine. Diba? Ngayon naman, deeds. Oo. D-E-E-D-S. Sa gawa. Deeds. Hindi. Yes, Deeds. Gawa. Deeds. D-double-E-D. Yes, D-E-E-D-S. Deeds. Ganun naman yung dahil sa number 2. Number 2 black. Doctrine. Doctrine. Ayan. Ito sa gawa naman. Sabi nga, Christ is the believer's life. Si Kristo ang buhay ng mga mananampalataya. Diba?
At kaya tayo nakakagawa ng mga mabuti dahil kay Christ. Di ba? Chapter 3, verse 1 to 4. And therefore, the deeds of the old self must be put off. Di ba? The deeds of the old self must be put off. When you are in Christ, dati, ang mga deeds mo, ang mga gawa mo, sablay. Diba? Lumang katauhan. Diba? Kasi dito mababasa mo yung magbihis. No? Oh, put off and put on. Hindi mo pwede nag-put off ka, wala ka ipu-put on. Kaya, di ba? Naghubad ka, kailangan magbihis ka. Oh. Dito natin mababasa sa Colossians yung ano na yan. So, kaya yung lumang katauhan, put off yun. Di ba? Yung bagong katauhan, put on. So, sabi nga, while the deeds of the new man is put on. Chapter 3, verse 12 hanggang 17. O yan, may balangkas na, no? May put off at saka may put on. Christ is preeminent to every relationship such as family life. Di ba? Chapter 3, verse 18 hanggang 21. Work life. Dito mo, nakaano lahat, ano? Chapter 3, verse 22 hanggang chapter 4, verse 1. Public life. Amen? Chapter 4, verse 1 hanggang 6. May context na eh. Kaya kita nyo yung paggawa ng sermon, nandiyan na, meron ka ng sermon outline eh. Ano na, ayusin nyo na lang. Ayusin na lang. Lagyan ng punto. Eh, hindi pa nakapag-contest kasi nilalagyan ng... Oo. Ano na, hati-hati na eh, no? Oh, may put off, may put on. Ang konteksto, pag put off, chapter 3, verse 5 hanggang 11. Di ba? Pagka put on naman, chapter 3, verse 12 hanggang 17. Oh. Yun lang eh, expose na lang yan. Conclusion, chapter 4, verse 7 to 18. Okay. Philemon. Pilimon. Si Pilimon. Dito po, isang ano lang to, di ba? Isang kapitulo lang. Walang pwede siya. Isang kapatid dito. Di Di ba? ba? Pala. Maikli, no? Jude, ganun din. May isa lang din yan eh. Jude. Book of Jude. Tapos, sa dyan pa pala meron. Third John. Okay, sabi nga, 60 million people were slaves during this time. That time. Grabe, yung pagkaalipin nun, ano? Kaya pala ano, Oo. kaya pala nauna yung put on, put off, no? Oh, ito. So, 60 million. one writer comments, a slave was not a person. O, tingnan nyo, no? Pag alipin ka, hindi tao ang turing sa'yo ng amo mo. Wow. Ang turing sa'yo, Grabe. living tool. No? ganun ang mindset doon. Sa unang panahon kasi, Bishop, ganun talaga. Oo. Oo nga, yun nga yung... Kaya kailangan, kung Wala kang sariling ano. pag binabasa mo ngayon, parang ganun-ganun lang. Pero meron palang background eh. Yun pala ang status eh. In other words, the master had absolute power over their lives. That is the context. Slaves. Kaya nung tayo, di ba? Tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Pag tinanggap mo si Kristo as Lord, Master yun. Inilalagay mo ang sarili mo bilang alipin. At siya bilang Master, wala kang rights tumanggi. Wala, Bishop, at patay ka na eh. Papatayin ka lang. Tanong gawin sa'yo. Di ba? That is the scenario.
Eh, maraming mga Kristiyano tinanggap na si Kristo bilang tagapagligtas. Pero Hindi Panginoon. Kasi pag tinanggap mo Panginoon niyaan, inilalagay mo roon yung sarili mo bilang alipin. Eh, hindi. Mas marunong pa nga yung mga Kristiyano kay Kristo sa salita ng Diyos, di ba? May sariling batas eh. May sariling panuntunan sa buhay. Babaloktot nga. Binabalok, nagbebendalo din eh, di ba? Isa naman pala. Iba? Talo. Kala ko... Para si Rapi Tulfo lang sila, Erwin Tulfo lang yung bendalo na yan eh. Pala. Diba? May sariling batas eh. Diba? Ano sabi ng Bible? Huwag niyong kaligtaang dumalo sa pagtitipon. Eh, yung mga Kristiyano, Hindi pa namin nakakaligtan misa. Pwede lang ngayon. oh, hindi nakakaligta pero hindi dumadalo. Anak, bisyo ko ngayon, pakita ng times ko sa ibahan. Arin ko po. Eh, Brad, bakit hindi ka nakapagsimba? Ganun eh. Eh, pastor, kay mag-alala. Hindi man ako nakadalo, yung presensya ko nandun sa loob. Naging omnipresent pa. Ginaya rin siya pala. Ano nangyari yun? Ano nangyari tayo, no? Hindi, may mga ganun, di ba? Pag nagtatanong ka. Kasi wala ko dyan, yung presence ko. Ginaya niya rin kay Paul. Kahit wala ako dyan, but may spirit is present. Sabi ni Paul po kasi, ginaya rin nila. Sila rin. Ano, mukhang nagkaroon ng idea ko, nagpipreach ko. Sunday, magpipili muna ako nito. Unahan na naman tayo. Idea na ako. Dito ako kukuha sa Sunday para magkaalaman ko sino talaga yung handa maging alipin. Ano? Yung hindi lang Savior, kundi Oh, Lord. Lord and Savior eh. Yung iba, Savior lang No, two sides of ano yun eh. Of acceptance eh, to our Lord Jesus Christ eh. Kaso nga, puro Savior lang eh. So, si Pablo sa ano, sa libro ng Ephesians chapter 6 verse. Chapter 6, sabi na kayong mga alipin, pasakot kayo. At kayo naman mga master servant. oh, Ano? Meron. diba? So, ito po yung master The master may punish as he wishes. Diba, no? Huwag kang magkakamali. Konti pagkakamali mo, may paglalagyan ka talaga. Kasi hindi ka nagustuhan, ginagawa bishop. Kaya di ba sa ibang bansa, yung mga sa Kuwait, halimbawa, yung sa Middle East, yung mga DH, oh, pag nagkamali, naku, lalo Lalo na. sa lima. Di ba? Pag nandun ka siya matagamin, alipin yung ano eh. Alipin talaga eh. Yung ano, patulong mo eh. Kaya pati yung mga katulong, like for example, nagustuhan ka ng amo mong lalaki, sisipingan ka, wala kang magawa, alipin ka eh. Ganun kasi bishop ang talaga. Ganun ang mindset nila, oo. Midalis. Master mo yun eh. Para kang tool. Gamit ka lang. Nakakatakot na nakakakabay. Oo, di ba? Kaya Nagtripan ka talaga. Kaya pagka ikaw nagtrabaho ka sa ibang bansa, lalo na DH, Ano yung pagka-slave nito, Bishop? Binili ba sila or... Binili. Binili ba? Binili yan. Binili. Karamihan ng slave, kung Binili. history talaga, kahit hindi sa Bible. kasi may kultura sila sa pagiging alipin. Halimbawa, nabili ka o ano ka, alipin ka doon sa bahay. 6 na taon ka maglilingkod sa kanila. Sa amo mo. Di ba? Meron sa Deuteronomy. 6 years maglilingkod ka. Pagdating na 7th taon, pwede kang lumaya. Pwede ka rin Pwede ka rin mag-stay. Depende sa gusto mo. Depende sa trato sa'yo. Bishop kasi doon sa Panginoon kasi, sa Old Testament, nilagyan niya ng pagkakaiba yung ano, para sa pagka-humanitarian ang ginawa ni Lord doon sa mga Hudyo. Di ba doon sa mga Hudyo kasi talaga, kakaiba yung kayo ng alipin doon. Diba? Talagang martirus. Talagang ano to, parang wala ka ng right sa sarili mo. So, sabi nga, Pliny tells how a slave was carrying a tray of crystal goblets and dropped one and broke it. At instant, Paulio ordered the slave thrown into fish pond, where savage fish tore him to pieces. Ano yung meron doon sa fish pond? Piranha.
piranha. Oo. Yung kumakain. Oo, di ba? Yun ang parusa. Hindi siguro pera na ito. Pag nagkamali ka, ihagis ka doon sa Basta ano, kumakain ng ano. mapakain ka doon. Isda. Yan sa yan sa sinasabi na. Oo. Huwag ka magkakamali, di ba? Kaya pag ikaw ay kamali, tutulak ka lang doon. Oh, yung kasi meron daw sa fish pan, meron savage fish eh. Oo, sabi ko siya. Na yung savage fish na ito, pagka inihagis ka roon, pwede kang di ba? Magkapira-piraso. Piraso ka doon eh. Ang tatalim ng ngipin yan eh. Di ba? Pirana dyan. Piran. Maganda eh. So, sabi nga, juvenile paints the picture of the mistress who beat her maidservant and tells the master who delights in the sound of a cruel plugging, deeming in sweeter than a song. Tingnan nyo yung naging karanasan, yung ano? Yung tinatawag na juvenile paints. Ito yung larawan, paglalarawan ng alin? Yung babae, pinaparusahan yung alipin. Lagi. Pinapalo to Bishop eh. Oo. Di ba? Tapos, yung lalaki naman, anong ginagawa? No? Nakikinig lang sa mga hinaing, sa mga daing, na para bang tunog ng kanta. Isang matalis na kanta ka. Oh, grabe, no? Grabe, yung pain. Ang hirap. Aray ko! Oo, yung mga ganun. Masabi na, no? Habang sinasabunutan, habang... Sintonado yun. Ang Sin- gulay Oo. Soul, kaluluwa talaga. Mataas yung blending nun. Pagka-aray ko, sintonado yun. Oo. Kailangan ka rin aray na umakanta. Sa laban sa Panginoon, ngayon tayo Diba? sinilang. Ito yung ito Doon yung... tayo, malamang. Diba? So, general background. Then, kapareho ng panahon. Purpose. To request Philemon to forgive and accept Onesimus by his own free will rather than by pressure. Nag-request daw, no? To request Philemon. Ulitin ko, to request Philemon. Anong request? To forgive. Okay. Sino yung patatawarin? Hindi lang forgive eh. Forgive and accept Forgive and accept. Onesimus. O plan Onesimus ito, no? Ito yung pinakausap niya. Yun, oo, namamagitan na siya. Kasi si Onesimus, ano ito eh, tumakas ito eh. Tumakas ito kay Philemon. Nung una kasi pasaway. Pasaway ito si Onesimus. So later on na-encounter si Paul. No? Nung ma-encounter si Paul na hayuan, na bago buhay, naikwento niya. Naikwento niya yan, di ba? Actually, dati akong alipin ni di ba? Ni Philemon, tama ba? At ito si Philemon, Kristiyano rin, mananampalataya. Kaya namagitan ng Pablo. Sabi ni Pablo kay Philemon, to request Philemon to forgive and accept Onesimus by his own free will rather than by pressure. Yun ang nasulat niya? By own free will rather than by pressure. Ha? Maganda yan, na yan? Konteksto na yan. Team, forgiveness. Ang tema, forgiveness. Okay. Overview ng Philemon. Number 1, Roman number 1, salutation. Chapter 1 hanggang 3. Verse 1 hanggang 3 pala. Roman number 2, Paul's praise of Philemon. Panalangin. Paul's praise. Pinuri, pagpupuri. Praise. Parang binobola niya yata, Alam mo, bago siya
Yung sumunod kasi, from verse 8 hanggang 22, Paul's plea to Philemon. Plea. Plea. Yung P-L-E-A. Plea. Parang plea. Pamanhik. Oo, di ba? Plea. Ayan, sermon outline na yan, no? Yung Leia, lagyan mo lang ng P sa unahan. P-L-E-A. Plea. Verse 8 hanggang 22. Magaling din magsuyo to si Pablo eh. Sinasalansan niya muna eh. Oo, Pag masarap na yung Hindi pag agad- masarap na yung sabi-sabi na meron sana akong sasabihin sa'yo. Talagang kinakahindi dito si ano eh. Pinupuri niya muna eh, no? Oh. And then, namanhig na siya, namagitan na siya. Hindi niya ununa yung namanhig. Sabi niyo, I hear of your love and faith Oo, di ba? that you have toward the Lord Jesus. Wow. Hindi ka na makakaano Na, talaga. yun nga, ang ganda niya, ano? Parang, Yung ano, pag-ibig na ng palataya sa Panginoon sa Kristo. ibig sabihin, talagang malalim na Kristiyano na, ano? Opo. Ayan. May mabigat lang karanasan kay, kay Onesimus. Okay, Philippians. Hindi na lang. General background, authorship and date, AD 62. O, magkakasunod lang talaga. 60, 61, 62. Ba? Ang tagal sumulat, ano? Isang taon? Sulat ni Pablo. Taon ng pagitan, bawat sulat. Di ba? So, purpose. To encourage them to walk in a manner worthy of the gospel of Christ. Ayun. To encourage them to walk in a manner worthy of the gospel of Christ. So, hinihimok niya, ini-encourage niya yung mga Kristiyano sa Pilipos. Tama? Lumakad. Di ba? Nang naaayon. Nang naaayon sa Ebanghelyo ni Kristo. To encourage them to walk in a manner worthy of the gospel of Christ. Andiyan mga talata nyo? Meron? Meron po. No. Philippians 1:27. Dagdag. By describing the lives of those who are a good example. Lives of those who are a good example. Di ba nandito yung sino yung pinaka-good example? Si Kristo, di ba? Philippians chapter 2, yun, no? A good example. By warning them. Meron pa, by warning them against the Judaizers. Against the Judaizers. Oh, ito yung mga Jew, no? Pero yung mga Jew, mga pasaway ito. Judaizers, and by directly exhorting them. Judaizer, and by directly exhorting them. So, that is the purpose. Naisulat nyo? To encourage them to walk in a manner
worthy of the gospel of Christ. Actually, yun lang, okay na yun eh. Di ba? Yung unang pangungusap, okay na yung purpose na yun eh. To encourage them to walk in a manner worthy of the gospel of Christ. Tema. Ang Philippians, tinawag siyang the gospel of joy. The gospel of joy? Nakakulong ka. The gospel of joy. Kasi paulit-ulit niya sinabi kahit nakakulong eh. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Pure of rejoicing, di ba? Kaya para bagang the gospel of joy in the midst of trouble. Di ba? Po pwede, no? In the midst of difficulties. Oh. The gospel of joy in time of sorrow. Mahirap yata maging magalak sa panahon ng kadalamhatian, ano? Yun ang pinakamahirap eh. Madali po maging masaya kapag ka maalwan ang buhay. Para bang tatawa ka sa kalungkutan? Oo, mahirap yun, ano? Parang may tama nun, ano? Tama. Alam, sabi ng Paul Bishop, magkain, wala, parehas lang. Ganun na sa kanya eh. Ngayon, Pero, nakalaya, diba? nakapreso, parehas lang sa kanya. So, ganyan eh, oh. Kaya sanay siya, no? O, di na, Pilipos 4:13, nandyan eh, no? Sa kahirapan, sa kasaganahan, I can do all things. Di ba? Kaya ito, overview ng Philippians. Roman number 1, introduction, chapter 1, verse 1 hanggang 11. Roman number 2, personal circumstances. Ayan. Ito yung mga karanasan ni Paul. Di ba? Personal na karanasan ni Paul. Roman number 3, practical Christian living. Chapter 1, verse 27 hanggang chapter 2, verse 30. Roman number 4, precaution against the circumcision group. Precaution. Kita nyo, mayroong ganun, ano? Precaution. Precaution. Babala. Di ba? Kanino? Sa mga grupo ng alin? Ng mga manunuli. Circumcision group eh. Manunuli. Oh, di ba? Ito yung kasi yung ano to eh, yung mga Jew na nagdudoktrina ng pagtutuli. Yung sinili siya, kung maganapan doon sa panahon ng Apostol, Acts chapter 15. Oh, yun na naging discussion eh. Dito sa Philippians, parang may pumasok pa rin. Yun, meron pa rin. May mga Judaizer, kaya nga Judaizer eh, no? Against the Judaizer na merong karga-kargang doktrina, no? Kahit po naging sila, pero... Oo, kailangan pa rin magpatuloy ka para... Kung hindi ka intin, patuloy ka. Oo. Hindi ka maligtas. Yun ang dapat doon. Oo. Yung covenant kasi ni Abraham yun eh. Covenant of Abraham and the Kung Lord. sa panahon ni Elisha, parang Sabadis. Yung mga Sabadista. So, kaya nga precaution. Para bagang ano yan eh, grace plus plus faith plus circumcision equals salvation. Yun. Hindi siya Complicated. Yun. circumcision. Oo, ganun sila. Yan. Kailangan patuloy ka. Kaya, Grace plus faith. Plus pagkain. Sa Batista. sa kanila, kaya nga, di ba? Sige. Equal salvation. Kaya nga, may yan yung, tawag yan eh, other gospel. Another gospel. Okay. Roman number 5, prescription for contentment. Yan. Ito yung prescription, ano? Parang prescribe eh, no? Payo. Para maging kontento kayo. So,
Roman number 6, greetings and benediction. Yan, yan yung benediction. Pala siya rito. Ang mga huling ng mga letters, may mga benediction yan. Ako, meron akong benediction. Di ba? Kinabisado ko talaga ng gusto. Ako naman Bishop, pag nag-meditate siya, bawa, nire-relate ko rin sa na malapit sa topic. Sa topic. Nire-relate ko po sa malapit na Okay. Ano yung apat na aklat? Prison Epistles, Ephesians, Colossians, Philemon, ano pa? Philippians. Oh. Ano ang aklat na isinulat during the first missionary journey? Galatians. Nung second missionary journey? second 1 and 2. First and second Thessalonians. Nung third missionary journey? 1, 2. First and second Corinthians? Ama? Ano pa? Romans. The prison epistles ito. Be familiar dyan. subject na tayo, pwede na natin ito. Okay, that's all. Usapan natin sa susunod. Ito na yung pastoral epistles. Tatlo rin siya. Tayo manalangin. Pastor Enrique, mag-close ng prayer. Tayo mo na, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng isang tayo na natin sa mga. Salamat po Panginoon sa para sa pag-aarawa. Lahat po ng aming pinag-usapan, tuloy na Panginoon. Sa gayon, lahat po ng aming natutunan may bagay namin Panginoon sa mga nasasakutan po namin yung pinagkatiwala po ninyo. Pagpalain po ninyo ang ginagawa ng turo, ilan po ninyo siya